Okay, brothers and sisters, good evening muli. Kamusta na po kayo? Bago tayo magsimula ay manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, tulungan mo kami sa oras na ito at pagalawin mo ang iyong Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Bagamat nasa online kami, Panginoon, walang imposible sa iyo. Shower us with your graces, your holy anointing, O God. At naniniwala kami, Panginoon, ito isang paraan mo ng pagpapala para sa amin, para sa mga makikinig, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Yan, good evening. So, ang reading kasi natin is about Holy Spirit. Basahin natin yung reading for today, no? So, ang topic ko ngayon is tungkol sa fire of the Holy Spirit. Okay? So, ayan. So, basahin po natin yan sa Lucas 12:49-53. Sabi rito, Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on earth? Okay, tapos sabi niya rito, no, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother. A mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. So, may binasa natin sa Lucas 12:49-53. Mag-aaway? Pag-aawayin ba ng Panginoon ang mga tao, ang pamilya? Maybe, naniwala, Parang, ang gusto mangyari ng Panginoon dito is, sa maninindigan? Sa paniniwala sa Kanya? Kasi nung araw, hindi kilala si Jesus, Darating ang panahon kasi, makikilala si Jesus. At doon na nagkakaroon ng division. At maraming pamilya, halimbawa, Hudyo ka na naging Kristiyano, talagang dinidisown nila yung mga anak nilang na-convert. Even in other religions na hindi Kristiyano, nagkakaroon ng ganung situation na nagkakaroon ng division. So, ang point dito is nais ng Diyos na manindigan tayo sa ating paniniwala, lalo sa ating faith, sa ating Panginoong Jesucristo. So, sabi rito, you and have been called to experience the adventure of life. Buhay, regalo, And in with the Holy Spirit. Kailangan kasama ang Espiritu Santo. We all need the fire of the Holy Spirit in our lives. So the work of the Holy Spirit in our life, ano yun? At tayo ngayon, bilang mga nag-ME, umati na Life in the Spirit Seminar, at natagpuan natin yung tungkol sa ating pananampalataya as bilang mga Katoliko, iba ng lakad natin. Hindi na tayo naglalakad mag-isa. Kasama na natin ang Holy Spirit sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, At dapat makita at maramdaman sa atin yun. Kasi kapag ang Holy Spirit ay gumagalaw sa tao, hindi maikakaila ang epekto nun, the power of the Holy Spirit that is in us. Sabi nga sa Ephesians 5:18-19, be filled with the Holy Spirit, addressing one another in psalm and hymns. Iba kasi, pag ang Holy Spirit nasa iyo, yung bang joy. At ako, nung bago ako sa ganitong gawain, parang may kumakanta sa aking kalooban. Parang merong maawit, Kasi ang alam ko, awit nung that time is Ama namin. Kahit nasa labas ako, kahit nasasakay ako ng lift, there is something in me na parang may umaawit, masaya. At nais ng Diyos na tayo rin gano'n, yung magpuri, magpasalamat sa Kanya through psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Ito yung sasabi niya kasi ito yung nangyayari sa atin kapag ang Espiritu Santo ay gumagalaw. Sino man sa atin, kapag ang karanasan natin sa Espiritu Santo ay
Talagang hindi natin makakaila eh. Lalabas at lalabas sa pagkatao natin yan. So the role of the Holy Spirit is not an optional extra for Christians. For some kasi hindi talaga nila alam ito. He is the very essence of our relationship with the Father and the means to accomplish what we have been called to do. Without the Holy Spirit, hindi natin magagawa. Kasi nung naranasan natin yung panibagong buhay na ito, para bang may nagtutulak sa ating gawin mo to, gawin mo yan, huwag mong gawin yan, o magsisi ka rito, makipagbati ka doon. We cannot do that without the Holy Spirit. Sabi rito, di ba? Sabi rito, to accomplish what we have been called to do. Tapos, kaso, sa panahon natin ngayon, we have generations of people that don't know what it means to experience the Holy Spirit. That is true. That is very true. Kaya nga nung nag-ME tayo, tapos nag-Life in the Spirit sa atin, kinumbine natin dalawang seminar na yan. Talaga naman naranasan natin yung Espiritu Santo. Eh nung hindi pa, wala pa tayo sa ganitong mga gawain, hindi natin alam yan eh. Di ba? What it means to experience the Holy Spirit. And that in itself is heartbreaking, nakakalungkot. Kristiyano, hindi kilala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya marami sa atin na nabubuhay ng malungkot, nabubuhay ng talunan, no? Nabubuhay ng magulo, walang kapayapaan. Although we claim na, ay nagsisimba naman ako ng linggo, Kristiyano naman ako. So it's really heartbreaking na yung kapangyarihan na ito ay hindi natin nadi-discover, no? ng mga ilan sa ating mga kasamahan sa simbahan. Tapos, ganito yan, no? Minsan magtaka ka, bakit ba ako napunta sa ganitong gawain? At tapos ngayon may Holy Spirit pang tinatawag, ano, na hindi natin alam. At totoo lang, bago ka nag-ME, bago tayo napunta sa simbahan, bago tayo naglingkod, tinatrabaho na ng Panginoon kung paano tayo makakapasok sa ganitong uri ng buhay. It all started with God. Siya ang gumagawa ng paraan. At magtataka ka, mayroong kapitbahay nagsabi siya, uy, mag-ME ka, maganda. Uy, asin ka ng prayer meeting, ang galing. May mararamdaman kang kakaiba, gagaan ng kalooban mo. O kaya itong mga taong ito ay mga instrumento ng Diyos. Sinisimulan ka niya, inuunti-unti ka niya hanggang dumating yung point na ikaw ay bahagi na ng isang prayer group na katulad nito. Na marami pa nga tayong mga alibay. Ayoko, busy ako, may gagawin ako, may trabaho ako, may masakit sa akin, wala ako sa mood, etc. etc. But, sinimulan ng Panginoon yan sa'yo. Biyaya yan. At huwag kang mag-alala at huwag kang matakot. Kasi iba, nung napunta sila sa ganitong gawain, nagkaroon sila ng takot sa sarili na bakit nagkaganitong buhay namin, parang minamalas, parang hindi. Normal yan sa mga Kristiyanong nagsisimula pa lang. Sabi rito, being confident of this, that he who began a good work in you, this is a good work of the Lord, a blessing from the Lord, na nasa isip ka niya at sinimulan niya yung plano niya sa'yo at nangyari yung plano na yan. Sabi rito, a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Kung tatangal lang tayo at pananatili sa sinimulan ng Diyos, sa pagtawag niya sa atin, tatapusin niya yan hanggang dumating ang Panginoon. Hanggang dumating yung point na tawagin ka na ng Panginoon sa kabilang buhay at masabi mo, Lord, mission accomplished. Sinisimulan ng Diyos sa lahat. Kaya, hindi yung, hindi kasi banal naman ako. Hindi. Ang Diyos ang nagsimula ng lahat. Natatandaan niyo si Moses na sa Exodus, hindi ko nalagay yung this is chapter 3 of Exodus. So, simulan natin doon sa 3:3. Sabi rito, na Moses was tending the flock of Jethro, Exodus, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flocks to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Kaya inano ko si Moses is that si Moses, di ba ang topic natin, inspired of the Holy Spirit, siya ang unang nakaranas ng apoy na ito. Sabi rito, to Horeb, the mountain of God, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Na merong isang
halaman na merong apoy o umaapoy na hindi nasusunog. So, alam natin 'to istoryang ito. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So, hindi nasusunog. So, Moses thought, I will go over to see this strange sight. What the bush does not, why the bush does not burn up. Nagkaroon ng interest. Nagkaroon din tayo, no mag-e-ME tayo, parang, mag-link tayo sa Diyos. Masaya. Ano meron sa kanila? Patalon-talong pa, pakanta-kanta pa ng ng mga joyful songs, tas may paiyak-iyak pa. Ano meron doon? Pero bakit parang masaya sila pag umuwi sila? So may mga ganun tayong mga observation. Ganun din si Moses. Anong meron doon? Gusto ko makita yon. So, sa kanya, yung di ba, sinimulan ng Diyos. Ang sinunod ng Diyos, yung interest mo. So, yung interest mo bilang, gusto kong maranasan to. No, may mga taong ganun. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Dayon. Ang tawag doon, the calling and the response of Moses. When the Lord saw that he had gone over to look, God, sabi niya, nakita ng Diyos, sige, titignan mo. Alam niyo, may nangyayaring ganyan sa mga karanasan namin nung bago pa kami. May prayer meeting, lalo na sa Our Lady of Grace pa kami. O konti lang kami, mga 20 lang yata kami. Tapos magtaka kayo, in one year, ang mga tao, almost 1,000. You know why? Kasi bukas yung simbahan kami, nagpe-prayer meeting. May mga tao, they just, ano yun? Anong meron doon? Subukan ko makinig. Kasi ang laki ng simbahan, nasa gilid lang sila. Tapos, kasi Friday prayer meeting namin, At maya-maya, after another Friday, parang nandun na naman. Parang napapansin mo, teka. Tapos, siguro 1 month, mapapansin mo na yan. Ito yung mga taong nasa dulo na nahihiyang lumapit. Ginagawa namin, pinupuntahan namin. Nakita namin sila. Tinuro ng Holy Spirit o tinuro ng Panginoon, punta namin taong yun, papalapitin nyo. Hanggang lumapit sila, hanggang naging member na sila, hanggang naging active na sila. So, ganun din kay Lord When the Lord saw that he had gone over to look, titingin, ano yun? God called to him from within the bush, Moses. And Moses said, here I am. Tinawag ka Ang maganda, sa totoo lang, ilang beses ka nang tinawag sa ME, tanggi ka ng tanggi. Ayoko. Pero nung sinabi mong, sige, pupunta ako. Dadalo ako. Magpapail ako ng leave. At nung umaten ka, nabago na buhay mo. Amen ba doon? Here I am, Lord. Yun ang sagot niya. So, tayo kaya, kasi minsan, pag tinawag ka sa prayer meeting, minsan may tatawagin ka uli ng Panginoon in second time around may pagagawa sa'yo. Will you answer when God calls you? Diba, ma-attend ka lang prayer meeting, ME, attend prayer meeting. Kaso minsan may nasabi sa'yo, brother, mag-member ka ng ganito. Isip mo, busy ako. Diba? So, will you answer? Ganito may gagawin tayong ganito, join ka. God is calling you to another ministry maybe. Will you answer? The same with Moses. Tinawag siya. So, di lang yun Ito maganda kasi pag tumugon ka na Yes, Lord. O kaya, here I am, Lord. Sabihin mo ang gusto mo, gagawin ko. So, nandun na siya, kausap niya ng Panginoon. Ganyan nangyayari sa atin nakaka-attend na tayo ng prayer meeting. The same with Moses, Although ang Diyos natin, hindi natin nakikita, pero alam natin nandun. So nakita niya, sabi niya, don't come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Siyempre, presence of the Lord. Tapos sabi, then he said, I am the God of, nagpapakilala na ang Diyos. Of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face. Because he was afraid to look at God. Ganun din tayo, nararamdaman na natin. Dati kasi ang simbahan sa atin parang attend ka lang, misa,
hindi mo tatapusin, CCR ka, kaya pag nag-home na yung pare, maninigarilyo ka, o kaya wala pa yung blessing, pagka-communion mo, uwi na. Hindi natin naiintindihan eh. Di ba? Ngayon, naramdaman mo na nung buhat nung na tinawag ka ng Diyos, banal ang simbahan. Ayaw ko magpa-late, magsimula ako ng simula ng misa hanggang matapos ang misa. Kasi hindi lang ako yung pupunta diyan, kasama ka pamilya ko, no? Alam mo na banal na lugar na 'yon. At saka doon na nararanasan yung lumulod ka, nagnanalangin ka, na dati mong hindi ginagawa. Tapos unti-unti, the more na nagiging bahagi ka na ng simbahan, ng misa, ng prayer meeting, retreat, recollection, pagbabasa ng Biblia, doon mo nakikilala ang Panginoon. Katulad kay Moses, I am the God of your father. Nagpapakilala na niya. Ganon din ang nangyayari sa atin. Kaya doon natin nasasabi na sana noon pa, lalo kung may edad ka na nakilala mo ang Panginoon. Sana noon pa. And then, unti-unti mo, and sabi rito, at least Moses hid his face. Tinago ni Moses yung mukha niya. Why? Naramdaman niya yung pagiging makasalanan niya at yung pagiging mabuti ng Diyos, yung pagiging nabait ng Diyos, nandiyan ka dapat sa iyo, Panginoon. At saka parang may takot siya nararamdaman kasi naramdaman niya yung power of God. Kasi biro mo, tayo naman walang ganung karanasan eh. Moses maaaring magkaroon sa talaga ng pakiramdam na gano'n because of the power of God, the presence of God in front of him. So makakatuwa, no? The more na nagiging active ka, nakalungkot lang yung iba hindi masyadong active eh, kaya babagal ang kanilang growth. Pero yung mga tao, mga miyembro nating very active, atin, umulan bumagyoan doon. Kahit pagod, aatin. Kahit busy, aatin. Sila yung nakakaramdam at nakakakilala sa Panginoon unti-unti. They are growing, diba? Spiritually and in the knowledge of the Lord. Kasi mati nga ng prayer meeting may nadidinig ka na nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga testimony ng mga tao sa paligid mo. Tapos yun na nga, marami kang tanong nung bago ko, ang dami kong tanong. Meron kasi kaming isang lay minister na member ng Philippine Bible Society. Wala akong ginawa kundi paghandaan siya ng mga tanong na minsan sinusubo ko na lang siya. Pero deep inside myself, hindi ko na maalam na ako pala may uhaw na. Naghahanap na ako, nais kong makilala pa ng lubusan ng Panginoon. Sa edad kong yun, bata pa ako, mga siguro 19 years old, 20, hindi ko na matandaan, long time ago. Doon na, unti-unti, siya naman napakasikap niya, no? Turo siya ng turo sa akin. So yun, hahanapin mo ang Diyos. Sino ba tong Diyos na ito? Na parang lang isang sasakyan yan na mayroong first time mo magkaroon ng sasakyan, inaalam mo yung mga basic maintenance ng isang sasakyan. If not, masira. The same with us. Nandito ka na sa prayer meeting, nandito ka na sa ME. Slowly, mga basic teaching, alamin mo na. Kasi yan ang magpapatibay sa'yo. Yung iba kasi, parang okay lang. Kaya, after 3 months, wala na sila. After 6 months, wala na sila. Kasi walang pundasyon. Pero kung unti-unti mo makilala ang Diyos, katulad ni Moses, hanggang kamatayan, hindi na siya bumitaw. Kasi nagpakilala ang Diyos sa kanya. Ang tawag natin dyan, the revelation of God. Nire-reveal niya ang sarili niya sa atin. Okay. Hindi lang yon, no? Sinawag ka ng Diyos. Sumagot ka. Here I am, Lord. Tapos unti-unti mo siya nakikilala. Unti-unti kang nagiging bahagi ng gawain na ito. Bibigyan ka ng mission ni Lord. Meron kang gagawin. Kasi ikaw yung tinawag eh. Hindi ka pwedeng tawagin na walang, parang tumawag ng anak. Halika nga rito. Paglapit ng anak mo. Ano po yun? Wala lang. Hindi pwede. May sasabihin sa sayo. Di ba? So ito yung mission. Sabi ni Lord. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Alam niyo naman yon. Yung pagiging alipin ng mga Israelita sa Ehipto.
No? I have heard them crying out because of their slave driver. Pinahirapan sila. I'm concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into good. See? You see? People are hurting, maybe confused, maybe out of way. No? Mali yung daan nila. Ay, ilalagay mo siya sa tamang daan. Diba? Tapos sabi rito, into the good and spacious land and a land of flowing with milk and honey. Dadali mo sila sa tamang buhay. Diba? Sa functional level ng isang taong nabubuhay sa mundong ito. So ano sa 10? Sabi niya sa 10. Verse 10. So now go and I'm sending you. Pinadadala kita. To Pharaoh and to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Biro mo, punta ka doon, makapangyarihan tao. Hari ng Egypt. Pupuntahin ka doon. Wala kang dala, kundi yung sarili mo lang, tsaka yung tungkod niya. So very powerful. Diba? Inutusan ka niya. Kung inutusan ka niya, kaya mong gawin yun. Amen ba? Gagamitin ka ni Lord, nakakatuwa. Kita niyo yung buko maikli, di ba? Mahaba na yan eh. Nung isang araw, napunta ako dito sa amin, naganap ako ng barberia, napuntahan ko, iba sarado eh. Nakita ko isa may tao yata doon, yung pala nag-iisa lang sa barbero doon, tapos puro plastic na. Pagupit ako. Kwentuhan kami, kwento siya ng kwento tungkol sa pandemic, tungkol sa presidente, tungkol sa nangyayari sa paligid. Oo lang naman ako. Tapos nagkwento na siya, ewan ko ba't nagkwento na siya tungkol sa family problem niya. Tungkol sa anak niyang nagloloko, tungkol sa mga pangarap niyang hindi natupad. Ako naman nakatingin lang. Sabi ako, nangwingiti ako. Sabi ko, ito na naman, may gawain na naman tayo sa Panginoon. Tapos sabi niya sa akin, yung anak ko, ayaw na mag-aral, tinatamad. Ako nga, barbero lang ako. Wala akong bisyo, brother. Wala akong ang ginagawa para makasira ng pamilya ko. Wala akong barkada. Ito lang ang gawain ko, magbarbero, tapos uwing bahay. Ginagapang kong pag-aaral nila, ayaw nila mag-aral. Tapos nakatingin lang ako sa kanya. Sabi ko, baka naman may nasabi ka sa anak mo. Kaya na-hurt siya at ayaw niya na mag-aral. Umiyak yung tao, yung barbero. Sabi ko, mission ito. Ipakilala mo, sabi ko, alam mo, member po ako ng ganito, member po ako ng ganito. Ipakilala mo ang Panginoon. Para nang sa ganon. Diba? Ito yung mission mo. Para mapalaya. Kasi there are people who are really suffering. Na wala nagsasabi sa kanila ng tamang paraan. Tayong nasa Panginoon, tayong nag-ME, tayong nag-Life in the Spirit, tayong mga naglilingkod. Merong mission ng bawat sa atin. Malay mo, kaklase mo ng high school, maybe kapitbahay mo, si kumare, si kumpare, pinsan, you do not know. At sabihin niyo, imposible, hindi. Kasi Moses nga, sa Egypt pinadala sa kaharian ng Egypt eh. Sino ba si Moses? Wala naman sa mga tauhan. Di ba yung mga ganon? Nakakatuwa na sa kabila ng ating maraming pagkukulang at kasalanan, may misyon na binibigay ni Diyos sa atin. So, amen ba yun? So, ito yung gagawin natin, no? I am here to inspire. I am here to teach. Mga natutunan natin sa Panginoon. I am here to help. God is sending us. Tulungan natin itong mga tao. I am here to love. Wala. Alam na natin yung mag-hate eh. Ang bigat sa puso. Diba? Ngayon, pinipilit natin magpatawad, mag-let go, manahimik, kahit na parang gusto mong lumaban. Because we are here to love. Di lang yon. Tinawagan ni Lord, I am here to serve. Di lang yon. I am here to fulfill God's purpose. Bawat isa sa atin, bawat isa, mayroong purpose, may mission, may gawain na nais ipagawa ang Diyos sa atin. Amen ba doon?
So, ganito na nagiging buhay natin ngayon. Dati, hindi ka nakaka-inspire. Pag dumadating ka, inis na inis sa mga tao sa'yo. Tapos, kung ano tinuturo mo, minsan, wala yata sa salita ng Diyos yung namumutawi sa big natin. Ayaw natin tumulong. Yan. Buhay niya, pakialam sa kanya. Kasi ang dami natin kagalit. We cannot even love ourselves. Diba? If you love yourself, hindi ka magbisyo. Hindi mo sirain ang dignidad mo. So, I am here to love. It is start with the self. Sabi nga nila, inside, out. No? Tapos, to serve and to fulfill God's. Ganda, di ba? Yan ang nangyari kay Moses. Dati siyang, ang tawag doon, di ba, prinsipe ng Egypt. Tapos, nawala siya kasi Hudyo nga siya. Tinanggal sa kanya yan. Yun ang minsan masakit sa atin. May tatanggalin ng Diyos sa buhay natin na nagpapahamak sa atin. No? Because we cannot do these things. Inspire, teach, help, love, serve, fulfill God's purpose kung punong-puno pa tayo ng sarili natin. Kaya minsan, may mga taong kailangan mo na magkasakit para matuto. Tapos bibigyan sila ng dudugtungan yung buhay nila. Nung dinugtungan na, doon na, itong gusto ng Panginoon. Na ganun dating, di ba? Tapos, bilang yun, nagkakaroon tayo ng self-realization, padadala ka ng Diyos, at pangangakuan ka. Kasi nakakatakot ako maglilingkod. Teka, sandali, busy ako. Sandali, wala akong time. Sabi rito, but Moses said to God, sino ba ako para ipadala mo? Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out? Sino ako? Tanong din natin yan. Teka, sandali. Masama akong tao, tapos maglilingkod ako. Diba? And God said, I will be with you. Sasamahan kita. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Diba na? Kikita mo yung epekto ng transformation sa mga tao. They will learn how to worship God. Nakakatuwa, di ba? Na minsan, sino ko, tapos bigla sabihin ng Lord, samahan kita. Totoo yun. Sa amin, simple lang preacher ka, makalimutan magdasal, iikot at iikot yung topic mo, hindi mo alam kung saan ka papunta. Pero, bagamat ikaw yung makasalanan, pag sinabi ng Lord, tulungan mo ako, may nangangailangan. Magtataka ka, gagamitin ka ng Panginoon. At minsan masabi mo, Lord, hindi ako dapat. Pero dahil ikaw may sabi, I will go, Lord. Hindi lang yun, mararamdaman mo. Lalo yung mga hindi pa masyado naglilingkod. Pag naglingkod kayo, meron talagang pagsubok. At doon yung makikita ng Diyos ay hindi. Kahit makasalanan ka, hindi ka niya pababayaan. May paraan ng Diyos. You will realize a lot of things in your life. Mararamdaman mo yung halaga ng mga bagay-bagay sa buhay. At pag pinadala ka ng Panginoon, huwag ka matakot. God is working. Always working. Lagi siya nagtatrabaho. Hindi siya nagpapahinga para sa atin. Amen ba doon? Tapos, sabi rito, di ba sa Joshua 1:9, tignan ang ganda nito. Be strong and courageous. Do not be afraid. Iba kasi natatakot No? Alam niyo, nung naglilingkod kami, minsan, pag naglilingkod kami, kunyari may seminar, may meeting, umuwi kami sa bahay 12. Kakain ka pa, 1. Tapos, hindi ka na agad makakatulog. Kinabukasan, gigising ka na maaga. Papasok ka sa trabaho. Alam niyo, pakiramdam, parang ang lakas-lakas mo pa rin. Kasi Panginoon na nagdudugtong ng lakas. He is our strength. Amen ba yan? Tapos hindi lang yon, yan na. Tayo nakakaranas ng iba-ibang pagsubok din. Dahil sa mga pagsubok na ito, natututo tayo. At dahil sa mga pagsubok na ito, pwede natin sabihin sa mga, lalo sa mga taong humingi ng payo na dumaan din kami dyan. At ang naramdaman namin, napatunayan namin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sabi ni Moses kay God, suppose I go to the Israelites and say to them that God, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then
what shall I tell them? God said to Moses, I am who am. Diba si Jesus ganun din? I am the gate. I am the bread of life. I am the resurrection. I am. I am discourse yan chapter 6 ng John. Ipaalala natin si Jesus. Tawagin mo lang si Jesus. Ang daming ganyan. Minsan, yung mga namumblema naming mga kaibigan, nasabi namin, oy, tawagin mo si Jesus. Huwag kang mailang. At laging tutulungan ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Sa Old Testament, I am who am. Pero yung New Testament na, nagpakilala na. Gamitin yung pangalan ko. In the name of Jesus. Mga ganun dating, di ba? Gamitin natin. I-introduce natin ang Panginoon. Si Jesus lang ang pag-asa natin. That Jesus is our salvation. And the Holy Spirit is our power. Our inspiration. Our strength. Our joy. Amen ba doon? So, ipakilala natin. Huwag tayo mahiya. Minsan napapansin ko sa mga tinawag ng Diyos, minsan nahiya silang ipakilala ang Panginoon. Huwag. Tayo ang magiging bibig ng Diyos para makilala siya. Tayo ang tinawag eh. Amen ba doon? Our God, ito pa. Pakilala natin na mapagmahal ang Diyos. Kasi ang daming nag-i-stress ngayon. Ang daming may depression dahil sa hirap ng buhay. Ngayon nga namin naranasan yung may kakatok sa pinto eh. Pangkain lang po. Ganun ang dating. Talagang hindi mahihiya ka magbigay ng piso. Dati, di ba, pag mayroong pulubi, piso, pwede na. Pero pag ang salita ay nagugutom po kami, pangkain lang. You have no choice. Medyo lalakihan mo na ng konti, ibibigay mo kasi nakakaawa talaga eh. So that, kita nyo ang sagot nila pag tumulong tayo. Salamat po sa Diyos. Diba? Mabuti po ang Diyos. May mga ganun sila, bagamat hindi sila mga lingkod. Bagamat wala silang pagkakakilala sa nakatulad nating nakakadinig ng salita ng Diyos. Our God is a loving God. Nararamdaman ng mga taong yan na mabuti ang Diyos. Binigyan mo. Nyari, binigyan mo ng 50 pesos. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos. Binigyan mga salitang ganun. Diba? Nararamdaman nila na through us, nararamdaman nila na mapagmahal ang Diyos. A God who loves and who is love, na hindi pala nagpahabaya ang Diyos at ginagamit tayong mga lingkod niya. Okay? Tapos, and of course, sa pagtawag kasi ng Diyos, sa sending of, sa promises niya, may mga testing nga. Sabi rito, you are not on journey to God. Hindi tayo, parang ang Diyos nandun sa kanyang trono, at papunta tayo sa trono niya. Hindi. You are on a journey with God. Hawak niya tayo sa kamay. Papunta sa trono ng Diyos. Kaya pag napunta ka ng langit, parang wala si Lord dito. Yun. Yung pala, kasama niya yung mga nagjo-journey. Ayan na, parating na si Lord. Wow, ang dami naman kasama ni Lord. May makakasama mo sa langit. Ano lang naman yun. Joke lang yun. Pero, ganun talaga. Hindi tayo pababayaan ng Diyos habang naglalakbay. Lalo kung patungo sa Kanya. Kasi alam ng Diyos na may papatid sa'yo, mayroong butas, pwede ka madapa, malubog, mayroon palang mga putik. So, ang gagawin ng Panginoon, nahawakan tayo sa kamay. Ano man ang mangyari, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Di ba? Amen ba doon? Tapos, ang maganda pa nito, nabe-bless tayong lahat. Especially sa prayer meeting, nagsama-sama tayo, pupuri, nagpapasalamat sa Diyos, kumikilala sa Kanya. Nakaramdam tayo ng pagpapala at lahat po tayo ay pinagpapala. Amen ba doon? And may the Lord bless us all and protect us from all evil and bring us to everlasting life. Amen. Okay, brothers and sisters, ayan, manalangin tayo ulit, ano? And then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, dear God. Maikling topic na ito ay magbigay nawa sa amin ng self-realization.
malalim na pagkaunawa, yung halaga ng pagtawag mo sa amin. Katulad ni Moses, naramdaman yung fire of the Holy Spirit, yung fire na yon that represents the Holy Spirit, ay naranasan niya sa bundok ng Horeb na yan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagtawag mo at pagtugon namin at sa aming paglalakbay patungo sa iyo ay samahan mo kami, Panginoon. Mapagtagumpayan namin lahat ng mga pagsubok. Dahil alam namin na meron kang pangako na lagi mo kaming lagi sa buong buhay namin, lagi kang present, lagi kang nandun. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. At salamat po sa kalakasan na lagi mong pinagkakaloob sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father. Maraming po salamat sa inyong lahat at pagpalain po kayo.